Magandang umaga sa ating lahat. What's up, what's up? Good morning and blessed Thursday sa ating lahat. Shout out nga pala sa kay Carlos Yulo. Congratulations nga pala kababayan, naka 2 gold medalist ka nga sa ating gymnastic. Mabuhay ka kababayan. And shout out kay Nesty Pitesio na bronze medalist sa women's boxing. Congratulations mga kababayan, isa kayong karangalan ng ating bansa. Maiba tayo. Dapat ang suportahan natin mga kapatid ang individual sports. Hindi naman masamang suportahan natin ang team sport like basketball. Ang problema nga lang, puro dyan tayo nagpo-focus. Kaya walang nangyayari sa ginagawa natin. Dapat yung mga ibang sports na dapat nating suportahan na magbibigay sa atin ng karangalan, yun dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng ating government. Shout out sa Philippine Sports Commission kung sino man yung nakaupo dyan ngayon. Wala namang masama kung sinusuportahan natin yung basketball. Pero tanggapin na natin yung katotohanan. Never na tayo makakapasok sa Olympics. Alam nyo kung bakit? Gahol tayo sa oras pag nagpa-practice tayo ng basketball. Gawa nga ng may PBA tayo. Kung tutuusin ang practice dapat ng isang national team na basketball, kunya dahil ang Olympics o mga tournament qualification, dapat inaabot ng 2 o 3 taon ng preparation ng mga player. Para pag naglalaro sila sa international competition, kahit hindi tayo makakuha ng gold medal or at least wala lagi tayo natatambakan ng kalaban. Yung pangarap natin sa basketball na makapasok tayo sa Olympics. Sorry to say that, fan ako ng basketball pero malabong na tayong makapasok sa Olympics para sa basketball. Except kung dito gaganapin ang Olympics sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, never pang ginawa ang Olympics dito sa Pilipinas. Asian Games lang, Southeast Asian Games lang, FIBA World Cup, FIBA Asia Cup, qualification for Olympics. Pero Olympics, never pa tayong nakapag-host niyan. Simula nung sumali tayo sa Olympics. Huwag kayong magagalit sa akin, especially mga fans ng Barangay Ginebra or SMC. Para sa akin, katulad ng mga iba na fan ng basketball na katulad ko, nakakalungkot man pero never na tayo makakapasok sa Olympics para sa basketball. Ang huli nating, kung hindi ako nagkakamali, una yata yon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pala una. Maraming pagkakataon na tayo nakapaglaro pala, sorry sa Olympics, pero hindi ko alam kung pang ilan. Pero yung pinakahuli nating Olympics appearance sa basketball noong 1972, nandoon nga si the late Yoyoy Martires, nandoon din si El Presidente ng basketball, si Ramon Fernandez. Noong mga time na yon, naalala ko nga pala, wala nga pala si Jaworski, sinuspindi nga pala siya ng Mikaa. Dahil sa, kung hindi ako nagkakamali, kaya siya sinuspindi ng Mikaa. Ang Mikaa, yun yung PBA nung araw, nung 50s hanggang nung 70s siya yung PBA. Wala pang PBA pero may Mikaa na. Sinuspindi si Robert Sonny Jaworski ng Mikaa dahil nga sa insidenteng nangyari. Hindi ko na matandaan, basta ganun. Kaya hindi siya nakasama. I-search nyo na lang sa YouTube or sa Wikipedia. Huli tayo nakapasok sa basketball sa Olympics, 1972 pa. Imagine, hanggang ngayon, nangangarap tayo, wala na talaga tayo. Una sa lahat, napasukan na tayo ng politika. Alam naman natin yung PBA, wala nang passion sa paglalaro ang PBA. Puro negosyo, politika, showbiz. Kaya nagkakanda gulo-gulo na yung sistema ng PBA. Imagine nyo, ang PBA, second oldest league
sa buong mundo, pero sa era ngayon ng 2024 wala na masyadong nanonood na fans, gawa ng mahalang ticket, gawa ng traffic. Kaya mostly ang pinipili na lang ng mga tao ngayon manood sa TV. Ayan, TV na lang tayo. Kaysa nga naman gumastos pa ng ticket para manood, sa bahay na lang. Except sa mga diehard fan ng Hinebra. Talagang nanonood sila kahit elimination, semifinal, quarterfinal, talagang dahil nga Hinebra, ganun talaga eh. Pag sinabi mong PBA, Barangay Hinebra yan. Yun nga lang ang masakit eh. Yung commissioner na nakaupo dyan ngayon, ayaw niya ng pagbabago sa PBA. Kaya wala. Napag-iwanan na yung PBA natin. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga college cager natin. Pagka-graduate sa UAP, sa NC, naglalaro sa MPBL. Tapos pag may offer sa KBL o sa Japan B-League, doon na lang muna sila naglalaro habang bata pa. Kudos sa mga tulad ni RJ Abarientos. Tama yung ginawa niya. Habang bata pa siya, naglaro muna siya sa overseas. At least sanay na siya. Tama naman yung ginawa ng bata natin, sina RJ Abarientos, sila Renz Abando, yung magkapatid na third DN Keeper Rabena, na sinasabi ng iba na Baldog Brothers. Hindi nyo rin masisisi kasi nga ang lalaki ng sahod sa ibang bansa, especially sa Japan B-League. Kahit hindi sila pinaglalaro masyado, ang laki ng sahod sa kanila. Kaya kudos sa mga natin. Ayan. Yan na lang muna ang video ko. Sana bago man lang tayo tumanda tulad ko, sana mapanood ko. Pero may natitira pa naman akong hopes na ang basketball natin ay mapapanood ko pa rin sa Olympics. Pero siguro mahaba-haba pa yung rutang dadaanan natin. Tulad ng sinabi ko, dapat kasi ang PBA mag-adjust sila sa sistema nila. Kapag may national team tayo tulad ng Gilas Pilipinas, dapat ang preparation diyan inaabot ng 2 o 3 taon para pag naglaro na sila sa international competition, hindi tayo nga. Pansin nyo ba yung ESL, East Super League? Malakas na team na ang Hinebra, ang Tok Intex, ang San Miguel, pero tinatalo lang tayo ng mga team sa ibang bansa. Magaling lang tayo dito sa sarili nating bansa, pero pagdating sa ibang bansa, kulelat na kulelat tayo. At isa pa, dapat ang PBA nag-a-adapt na sa European League. Ako nakikita ko dapat mas magandang i-adapt ng PBA ang European style na laro, hindi yung NBA. Kasi nasa new generation era na tayo, dapat ina-adapt na nila yung era ng style ng EuroLeague. At higit sa lahat, dapat ang mga coach na humahawak sa atin, mga bata o di kaya veterano, pero mga foreign. At higit sa lahat, dapat bawasan na ng PBA ang puro PhilAm. Sa isang team, dapat 2 o 3 lang na PhilAm ang naglalaro. Tapos puro mga pure Pinoy na yung mga naglalaro sa team natin para mas mapalakas at mapaganda yung ating programa sa PBA. At yung mga naglalarong foreign student natin sa UAAP, dapat pinaglalaro din natin bilang PBA import. Tinanggal na kasi 2 years kung di ako nakakamali, 3 season nang tinanggal ang import system sa NCAA. UAP na lang ang gumagamit ng sistemang yon. Dahil nga yung mga local talent natin nasasapawan daw. Kaya tinanggal na yung sistemang foreign athlete student sa NC. UAP na lang ang gumagawa niyan ngayon. Kasi nga nasasapawan yung mga local player natin sa kolehiyo eh. Pero kudos pa rin sa NCAA and UAAP, especially sa UAAP. Maraming salamat nga pala guys. Paalam. Sana makita to ng Gilas Pilipinas at ng PBA na kailangan nating kung gusto natin bumalik sa Olympics sa basketball, dapat ibahin na natin yung playing style natin, matuto tayong tumanggap ng pagkakamali at pambabash. Maraming salamat. Shout out nga pala sa Philippine Basketball Association, PBA. Shout out nga pala sa aking paboritong team na Magnolia, pambansang manok. Pero nung kabataan ko, fans din tayo ng Hinebra, ng San Miguel. Lahat ng player sa PBA, mga idol ko. Yun nga lang ngayon, hindi na nga ako nanonood ng basketball ngayon. MPBL lang mas pinanonood ko. NBA, UAAP, NCAA, volleyball. Paalam nga pala mga kapatid. Peace.